ng south, tapos pinihit ng north. North, tinapos mo siya ng bago mag-derby, no? Oo. So, Kasi bakit? Lugon, multi Multing season, ha? Huwag nga, bubukit. Hindi, ano nga yung totoo? Kasi, baka hindi na tayo yung magbigay eh. Ang alam ko lang yung dala niyang box kanina, guys, bakit tinuloy yun? Hindi, kasi tatanong niya rin sa akin kung okay ba o hindi. Siya tinigil niya. Ako rin naman, kung ako yun, ititigil ko talaga. Hindi ko dadali hanggang derby. Kasi, kailangan guys, sa alok nyo, kailangan meron kayong mga matutulin na ibon para yun yung bibili ng patoka. Diba? Papagtrabahuin natin. Papagtrabahuin mo sila para sila yung bibili ng patoka. Na, pag nanalo sila, patoka o pambigas-bigas. Yung mga hindi naman kagaya nito na doktor ang asawa, makakabili ng maraming bigas. Kapalan daw na nanalo. So, ayun. Yung sa mga, alam mo naman yung mga ano natin dyan, yung mga hindi naman nakakaluwag-luwag sa buhay, tapos nag-ano lang ng ibon na parang hobby nila, dapat yung hobby ninyo, hindi lang basta hobby na nanalo rin kayo. Yun yung dapat na i-ano mo sa isip mo. Kasi nga, magastos din talaga yung pag-iibon. So, kung nananalo yung ibon mo, at least man lang, makabawi ka sa mga patoka-patoka, pambili ng mga gamot-gamot mo. Doon mo na kunin hanggat maaari, di ba? Tapos kaya, magtanim ka ng oregano, kagaya ng oregano. Bisa, dadatnan ko to, ano to? Yung mga halo-halo, parang alam ko to So, yun yung ano niya. Ayan. Sa Norte, nag-champion din sila. Champion sila sa fan race silang dalawa. Yun. Oo. So, champion sila ng nagpapalitan lang halos sila. So, North and South, nag-champion to guys. Ibig sabihin, maraming pinanalong pera ng dalawa. Utangan na naman. Hindi, pagkatapos na ito, baka naman. Yan, ganun. Marami yun, mag-PPM, bikini men. Yun eh. Sabi ko nga nakaraan, kaya hindi ko pinost. Kasi, kay Bas Michael ba yan? Baka ma-GG na naman ako. Kasi pagka, eto, hindi naman kasi nagbebenta ng ibon. So, kaya gusto ko ilaro lang ng ilaro dito. So, yun. Kasi merong mga nakakakuha sa akin ng ibon guys na ginagawa lang nilang pinepera lang. Kasi ako gustong bigyan ng mga ibon yung talagang seryosong naglilipad, yung talagang ililipad yung mga ibon. Minsan yung mga nakakuha sa akin, mahal pa magbenta sa akin. Nagkakaiba, no? Inakay, 15,000 ba? Sana all. Nadadaan sa siguro, sa sales stock no? Basta popularidad. Kasi pagka ginagamit yun sinabi mong pinaka-poging vlogger, naniniwala sa kanya. So, ayan, yung sistema mo palang ginawa na ito, paano ginawa mo yung sistema? Tato muna guys to. Ito hindi niya kasi kabisado itong mga ibon na to. Kasi nga bago sa kanya. Pero alam niya na mabibilis, na magandang line pinanggalingan, magandang lalaki yung may-ari dati. Tanungin natin siya. Ito yung sinasabi ko. Hindi niyo alam yung ibon, observation. So, observation, nakikita niya kung paano gumalaw yung ibon, nakikita niya paano yung sistema ng ibon, yung ugali. So, ano ba yung in-adjust mo doon sa ugali ng ibon? Una kasi dahil at the young age, naibigay sa akin ng 25 years old, di ba? So, 25 days. So, it means masyadong mga bata pa sila. Sa akin na, kaya nakilala ko. So, nung inilaro ko sila ng mga 3 months, 4 months, parang hindi pa ganun ka, mabibili sila pero hindi nga sila mapasunod. Hindi kagad pumapasok. Matigas ang ulo. Kasi nga mga bata, hindi mo sila ma-motivate. Yes. Ang ginawa ko, yun nga, gaya rin ng mga basic na ginagawa ng mga idol nating fancier dyan, minotivate natin, tapos medyo dinisiplina natin ng konti na, yun nga, yung trapping, yung proper feeding, yung gradual feeding. So, yun, hanggang sa makuha nila yung ganong sistema. Sinasabi ni Sir Jay, 4 months dahil nga matigas ang ulo, dahil nga bata sila. Yung mga guys, yung mga naglilipad ng, kunyari doon sa may mga karera na 100 days gawin nyo yung sa 1 day eat na sinasabi ko,
maraming nagpa-champion na fancier dun sa mga 100 days na nilalaban nila. Kasi ang mga batang ibon, hindi mo sila mamomotivate basta-basta na paris-parisan dahil nga wala silang alam dyan. So ang pinaka-the best na gawin dyan, motivation, yung pagkain. So yung mga bata, kung gusto mo silang pumasok agad, so one day eat lang sila, yung umaga lang sila kakain, tapos noon hindi na hapon. So kung gusto nyong malaman sa mga hindi pa nakakaalam doon sa one day eat ng mga ibon natin, so panoorin nyo lang yung mga nakaraang vlog ko. Kasi kahit sa ibang bansa, meron silang mga laban na ganyan. Ang daming nagpanalo. Ang daming nagpanalo sa ganung sistema. So yun guys, yun lang yung sa pagbata yung ibon na nililipad nyo. Pero ang advice ko lagi sa mga fancier, yung mga newbie fancier dyan, mag-training kayo ng ibon na at least 6 to 7 months. Nasa peak nila yan. Nasa peak nila, tsaka pagka sila na-smash, pagpag lang yan, matibay. Hindi kagaya ng mga bata pa na ibon, pag na-smash yan, yung recovery nila masyadong mabagal no? Mahirap. Nahihirapan silang mag-recover pagka masyadong bata. So guys, wag yung mga newbie, wag kayong mainit. Hantayin nyo yung talagang form ng ibon nyo na gumulang talaga sa tamang edad nila, tsaka nyo subukan i-training sa club. Sa tingin ko rin, dagdag ko, partner. Yung reason kasi, naisip ko nung maaga pa siya, sabi ko, kailangan, hindi ko sistema yung sundin. Kasi spoiled sila pamper sila masyado sa akin Kaya binalikan ko yung sistema ni Sir Mike. Paano niya ba to, ano yung lahi na to? Paano niya to napagalaw? Diba? Diba napakahirap? Kasi nung sinilanan ko, spoiled nga yun. Nasa labas sila, yun, hindi mapasok, ang ano-ano. Todo, andi ka dyan, ayaw, hindi mo madisiplina. So, nung binalikan ko nga, nausing one day. So, nakita ko, nag-iba yung kilos. Pasok na, lalong naging fit, maganda. Hindi sila masyadong malaki dahil ang labanan naman is short distance, sprint. So, sabi ko, mukhang mag-fit kung mangungopia muna ako ng sistema. Total, idol naman Ganun, no? So, yun. Nung sistema ko pa, hindi talaga nag-work. Hindi. Ano sila Kaya, nung sinunod ko, sabi ko, sundin ko yung sistema ng amo. Yun, doon na nagsimula. Doon na nagsimula akong kamuyan. So guys, kasi yung amo ng mga ibon na to, galing sa akin. Walang kaselan-selan. Walang kasi, galing sa squatter yung mga Kaya nung dinala dun sa VIP room, parang, ano ba to? Baka magkakasakit kami dito. Kaya yan, mahirap. So sa akin guys, hindi ko sila, pinababayaan ko sila. Kung anong gawin nila, okay lang sa akin yan. Walang problema sa akin sa baromade. Wala. Kailangan may immune yung katawan nila dun sa kung ano yung meron sa kanila. Dahil yung lugar na lagi nilang pupuntahan, hindi naman laging malinis. So, kasi basta tabi sa mga truck. Sa mga club owner. Pero sana naman. So, yun. So, kahit naman sa club pagka yung ibon mo nasa VIP, tapos pagdadali mo ipa-training mo sa club, lalo yung mga training na maraming ibon, tinatapak-tapakan lang naman sila doon. Iuwi yung ibon niya, daming may tahi sa likod, may ganun sa likod, tapos punong-puno ng tahi, saka mabaho doon sa loob ng truck dahil nga ako loob. So, yung mga ibon natin kaya nga pag nakainom ng mga sinasabi nila kasi baka nakainom ng madumi yan. Basic yan sa akin. Sinasadya niya mapagpapit na marami. Basic yan. So yung ibon guys, pag malakas ang ibon, malakas. Pag mahina, hindi nyo kailangan palakasin. Ako mismo sa akin yun. Sa akin, sa base sa experience ko, yung mga mahihinang ibon, hindi ko sila pinapalakas. Hinahayaan ko sila. Yung malalakas, hinahayaan ko lang sila. Yung mahihina, hindi ko pinapalakas. Kasi pagdating ng oras, yung mga mahina na pinalakas mo, nanghiram lang ng mawawala din. Tas talagang pag mahina talaga yung ano nila. Inborn na malakas. Malakas talaga sila. So yun. What's up mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!